Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi Kabanata 47 nagpapatuloy. Hindi nagtagal ang kapayapaan sa planeta ni Rift River dahil dumating ang mananakop na Celestial. Sinabihan sila na sumama sa darating na paligsahan ng 10,000 ibang lahi, hindi naman pumayag ang mga Sky Scorpion kaya nakipaglaban sila. Sa kasamaang palad natalo sila sa digmaan dahil masyadong malakas ang mga Celestial. Lahat ng kalahi niyang Scorpion ay naubos at namatay. Ang mga Celestial daw ay may kapangyarihan makontrol ang mga elemento kaya kalahating oras lang ang kinagal ng laban nila. Naubos ang kanilang lahi, niluto sila sa mainit na kawali. Ngayon ay mag-isa na lang siyang natira sa lagi nila kaya napilitan siya sumunod sa utos ng mga Celestial na pumunta sa Earth at sumali sa paglilinis ng mga tao. Nagulat si Nanding dahil kalahating oras lang naubos ang buong puwersa ng isang planeta at bakit daw nito gusto kumampi kay Nanding. Dahil nararamdaman daw ni Rift River ang aura ni Nanding ay kapareho sa mga Celestial. Napatanong na lang ang ating bida papaano nangyari yon. Pinaliwanag ni Rift River na kaninang naglalaban sila. Napaisip na lang si Nanding kung ang muling pagkabuhay niya ay may konektado sa mga Celestial at ano ang binabalak nila sa kanya. Pinili daw ni Rift River na kumampi sa ating bida kaysa mamatay ng walang saysay. Tinanong ni Nanding anong maitutulong nito sa kanyang, sumagot naman si Rift River na kaya niyang tapusan ang lahat ng mababa sa S-rank na alien at 50-50 sa S-rank na alien. Alam niya rin ang mekanismo ng mga lagusan sa kawalan. Natuwa naman si Nanding dahil malaki ang ambag nito sa laban. At nagkasundo na ang dalawa na magiging mag-best friend sila forever. Pagkatapos ay tinawag ni Nanding si Chu Chan dahil babalik na sila sa maliit na mundo. Napatanong si Chu Chan bakit buhay pa si Rift River, sinagot siya ni Nanding na kakampi na nila ito. At sinabi ni Nanding na sa lagusan ng kawalan muna sila pupunta. Gumawa ng malaking teleportation si Chu Chan. Kaso bigla itong nawala. Masyado daw malaki si Rift River, hindi niya kayang i-teleport. Sinabi ni Rift River na kaya niyang paliitin ang sarili kaso mawawala ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Inutusan siya ng ating bida na magpalit ng anyo. Nigyan siya ng damit ni Chu Chan dahil bawal daw ang nakahubad sa Pilipinas, hinuhuli ng pulis. Si Chu Chan parang gusto nitong manapak ng tao. Pati si Nanding ay dismayado sa kanya. Samantala nagpapahinga sa ilalim ng puno si Lan Sakong at Susanggi habang nakabantay sa lagusan ng kawalan. Biglang lumabas sa tabi nila si Rift River na galing sa portal. At naging alerto ang dalawa, hindi daw sila pwedeng magpabaya, isa itong kalaban. Kasunod naman lumabas sa portal si Nanding at Chu Chan, ipinakilala ito na bagong membro ng squad nila, si River. Ipinaliwanag ni River na ang lagusan ng kawalan sarado kapag gabi at sa umaga lang ito bukas, mga A-rank pababa lang lumalabas, pagsapit ng naman ng tanghali sa kalalabas ang S-rank. Tinanong ng ating bida sa papaanong paraan nila ito maisasara. Sa lagusan daw ng kawalan ang bawat lahi ay may kanya-kanyang teleportation, kailangan nilang pumasok at sirain ang pintuan ng bawat lahi para hindi na sila makapag-teleport pa. Sinagot ito ni Nanding kapag nasira nila ito at inaayos ulit ng kalaban, masasayang lang ang effort nila. Sumagot si River na hindi ito maaayos dahil yun ang patakaran ng laro. Kapag nasira daw ang teleportation nyo, game over, na tanggal na kayo sa laro at lilinisin na ang buong lahi nyo ng mga Celestial. Napaisip sila paano mananalo sa kalaban na parang Diyos, masyado daw itong malakas pero kakayanin nila ito sama-sama habang may buhay, may ayuda. Napagmeritisan nila na bukas pa darating mga alien kaya babalik sila lahat sa maliit na mundo para makapag-party. Sinabi nila kay Chu Chan na i-teleport na sila sa maliit na mundo. Sa maliit na mundo nagkaroon na naman ng party, maraming handang pagkain. Nagsabi si Susanggi na kakaibang ang nangyari, ang kalaban ay naging kakampi. Maganda raw at nagkaroon sila ng bagong kaibigan kaya kumain na sila at wag daw itong mahiya, isipin lang nito nasa bahay siya. Hindi na kailangan pang mahiya ni River, pwede niya nang gawin anong gusto niya. Ginamit niya ang kanyang malaking bunganga at hinigop niya lahat ng pagkain kasama ng mga plato nito. Nagulat ang ating bida sa ginawa nito, walang hiya daw ito. Wala silang nagawa kundi panoorin na lang ang mga pagkain na lumilipad sa bunganga ni River. Hindi pa ito nakontento, pagkatapos ubusin ang lahat ng pagkain ay hihirit pa ng isa pang tibol, binogbog tuloy siya ng mga kasamahan niya. Pagkatapos ay itinapon nila sa labas ng bahay kubo. Hindi maintindihan ni River anong nasa isip nila, bakit siya binogbog, sinabihan naman nila siya na wag mahiya, feel at home.
Lumabas sila sa bahay kubo, wala na daw silang mapagpipilian kundi magluto ulit, gagamit sila ng kapangyarihan para mabilis. Agad nagpatubo ng mga gulay ang magkapatid. Hinugasan naman ito ni Lan Sakong gamit ang tubig dagat. Pagkatapos ay hiniwa ito ni Chu Xinghe at Susanggi. Si Nanding naman bahala sa pag-ihaw gamit ang apoy nito. Lumapit si River sa kanya dahil gusto nitong makatulong. Nagsabi naman si Nanding na wag na itong tumulong, maghintay na lang pag naluto na ang pagkain. Nagsimula na silang kumain at mag-meeting para bukas at si River ang itinalaga nilang magbabantay sa lagusan ng kawalan. Sinabi ni Susanggi na sasamahan niya ito kapag may S-rank na lumabas sa lagusan, makakaya nilang dalawa dahil marami siyang magagamit na popkit doon. Isasama daw ni Nanding si Nancy sa team ni Susanggi para may tagagamot sa kanila, magkakahiwalay na ang mga malalakas. Nagtaas naman ng kamay ang dalawang pabigat sa team, gusto daw nilang sumama sa lalaban para lumakas sila. At ipinasa sila ni Nanding sa team ni Susanggi. At ang kasama naman ng ating bida sa team ay si Chu Chan, Chu Xinghe, ang magkapatid at si Lan Sakong papasok sa mga lagusan ng kawalan para isara ito. Nagsimula silang magmeritisan para malaman ng isa't isa ang kakayahan at kaalaman patungkol sa kalaban. Sa sumunod na araw sa lagusan ng kawalan, sumugod na ang mga alien na mananakop. Nagsabi si Nanding na maghanda na sila dahil mag-teleport sila sa loob ng lagusan ng kawalan. Gumamit na ng teleportation si Chu Chan para makapasok sila. Pagka-teleport nila ay diretso sa lagusan ng kawalan. Nakapasok na sa loob ang grupo ni Nanding habang nahihilo pa sila. Napansin nila na may rangko ang mga lagusan ng 10,000 ibang lahi, malalakas ang maitim at mahina naman ang maputing kulay. Nakapili na ang ating bida sa low rank na alien na ibang lahi, muna sila papasok para makita nila gaano kalakas ang mga ito. Pagkapasok nila sa portal ay mahabang lagusan patungo sa ibang lugar. Samantala binabantayan ng dalawang maliit na crocodile ang silyadong pintuan. At bigla itong sumabog mula sa loob. Lumabas mula dito ang grupo ni Nanding. Natanong nila ang Stone City kung saan nakalagay ang main teleportation na kailangan nilang wasakin. Nang makita sila ng maliliit na buwaya ay tinawag silang langgam. Sa sobrang inis ni Nanding sa trash talk nito ay nagpakawala siya ng ipinagbabawal na teknik ng wind blades. Patay lahat ang mga maliliit na buwaya. At dumiretso ang atake ng ating bida sa Stone City. At sumabog ito na parang bomba na galing sa Iran. Game over na ang mundo ng mga maliliit na buwaya. Napasabi ang mga kasama ni Nanding na hindi na pala sila kailangan, dapat hindi na lang sila sumama. Nagtaka ang ating bida bakit hindi nabawasan ang bato nito, naisip niya na dahil nasa loob sila ng lagusan ng kawalan na may malakas na spiritual na enerhiya. Pagkatapos ay nagulat siya dahil nagkasugat ang kamay niya. Hindi niya alam anong nangyayari sa katawan niya. At dito nagtatapos ang Kabanata 47. Maraming salamat po sa panunood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.